Magiging anghel ba tayo sa langit? Mayroong dalawang side sa usaping ito. May mga nagsasabi na tayo ay magiging mga anghel. At meron din naman nagsasabi na tayo ay hindi magiging mga anghel. Tayo ay mananatiling mga tao na binigyan ng glorified body. Tara, pag-usapan natin. Unahin na natin ang view na ang mga tao ay hindi magiging anghel. Dahil ang mga anghel ay ibang klase ng mga nilalang. At ang mga tao ay ibang klase rin ng mga nilalang. Kung paanong ang aso ay iba sa kabayo. Ayon sa view na ito, ang mga tao ay nilikha na mas mababa kaysa mga anghel. Mas mababa ang ating ranggo. Ang basihan ay ang Aklat ng Awit 8:4-5 or Psalms 8 verse 4-5. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa mga anghel ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. So ayon sa view na ito, ang tao ay iba sa mga anghel sapagkat ang mga anghel ay mas mataas sa mga tao pagdating sa ranggo o pagdating sa rank. Isa pang basihan ng view na ito ay matatagpuan naman sa Job 38:6-7 or Job chapter 38 verse 6-7. Sabi dito, sino ang may hawak ng mga haligi ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panulukang bato? Noong umagang iyon, ang mga bito ay nag-awitan at mga nilalang sa langit sa tuway nagsigawan. Ayon sa talatang ito, ang mga anghel ay naroon na sa paglikha pa lang. At the moment of creation, nandun ang mga angels nagse-celebrate habang gumagawa ang Diyos. So sa madaling salita, kahit sa origin pa lang, lamang na ang mga angel. So sino ang mga anghel? Sila ay ang mga spiritual beings na nilikha ng Diyos bago pa man ang creation, ayon sa talatang ating nabasa. Samantalang ang mga tao naman ay nilikhang pisikal mula sa lupa at tayo ay nilikha sa bandang huli ng creation. Ngayon, pag-usapan naman natin ang view na ang mga tao pagdating sa langit ay magiging kagaya ng mga anghel. Ang unang basahan natin ay matatagpuan sa Mateo 22:30 or Matthew chapter 22 verse 30. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. So ang Panginoong Jesus ay nagsabi na ang mga mananampalataya ay parang magiging mga anghel. Subalit ayon naman sa pagkakaunawa ng iba, ang tinutukoy sa verse na ito ay ang tungkol sa pag-aasawa. Apparently, sa heaven, ang mga angels hindi na nag-aasawa. At ganoon din ang mga tao. Pagdating sa langit, hindi na rin tayo mag-aasawa kagaya ng mga anghel. Ayon din sa Daniel chapter 12 verse 3 or Daniel 12:3, ang marurunong na pinuno ay magniningning na gaya ng liwanag sa langit at ang mga umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin magpakailanman. Ayon kay Prophet Daniel, ang mga umaakay ng maraming tao para sa katuwiran ay magiging tila mga bituin magpakailanman, forever. Sa Biblia, pag binanggit ang salitang bituin, lagi itong inire-relate sa mga angels sapagkat ang mga angels ay mga tala. Kaya nga 'di ba si Satan ay tala sa umaga. Isa siyang angel. So laging kino-correlate ang mga stars sa mga angels. So kung pagbabasihan natin ito, ang mga umaakay sa karamihan sa karunungan ay magiging mga angels. Ayon pa sa 1 Corinthians chapter 6 verse 3 or unang Korinto sa 6:3, hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel? Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Ayon kay Apostol Pablo, tayo mismo, mga mananampalataya mismo, ay hahatol sa mga anghel. Paano nangyari na ang isang tao na mas mababa ang ranggo sa mga anghel ay hahatol sa mga anghel? Ang tinutukoy dito ay yung mga
anghel na tumiwalag sa Diyos. Mga anghel na sumama kay Lucifer nung siya ay magrebelde sa Panginoong Diyos. Hahatulan ng mga mananampalataya ng mga Kristiyano ang mga anghel, ang mga fallen angels. Isa pang interesting na verse ay matatagpuan sa Pahayag, chapter 22, verse 8 to 9, or Revelation, chapter 22, verse 8 to 9. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, "Huwag mong gawin iyan. Ako may aliping tulad mo, at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo." Si Apostle John na sumulat ng Revelation, nag-attempt siya na sambahin ang angel na nagpakita sa kanya ng vision ng mangyayari sa hinaharap. So balit tumanggi yung angel. Sabi ng angel, "Ako ay alipin din katulad mo, kagaya ng mga propeta at kagaya ng iba pang mananampalataya na nauna kay John." Sa madaling salita, pagdating sa heaven, ang mga angel, mga mananampalataya ay pare-parehong mga lingkod, pare-parehong mga alipin ng Diyos. Kaya nga tumanggi siya na sambahin ni Apostle John sapagkat ang Diyos lamang ang dapat na sambahin. So ano sa iyong tingin? Ano ang masasabi mo? Tayo ba ay iba sa mga anghel pagdating sa langit? O tayo ay magiging katulad ng mga anghel sa langit? Gusto kong iiwan sa iyo ang isang verse mula sa unang Juan 3:2 or 1 John chapter 3 verse 2. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Ang ultimate goal ng ating pananampalataya ay ang maging kawangis ni Kristo, ay ang maging katulad ni Kristo. Hindi lamang sa panglabas na kanyuan, kundi maging sa ating pamumuhay. Sa pananalita, sa pag-iisip, sa lahat ng aspeto ay maging kagaya tayo ni Kristo. Ikaw, excited ka ba sa heaven? Excited ka ba na makapunta sa langit? Punong-puno ka na ba sa problema dito sa lupa? Well, pagkatapos ng buhay na ito, meron pang buhay na naghihintay sa iyo. Ito ay masaganang inaalok sa atin ng Panginoong Hesus. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas. Kung isinusuko mo ang buhay mo sa Panginoon, ito ang may papayo ko sa iyo. Pumunta ka sa iyong silid o sa isang lugar na pribado na ikaw lang at ang Panginoong Diyos. Manalangin ka. Sabi mo sa panalangin, "Panginoong Hesus, kailangan ko ang kaligtasan mo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Magmula ngayon, ikaw na ang maghari sa aking buhay." At pagkatapos niyan, hindi magtatapos doon sa panalangin. Maghanap ka ng kongregasyon, maghanap ka ng church na makakatulong para lumago ka spiritually. Hanapin mo ang Assemblies of God ng mga churches. Maraming mga churches ang Assemblies of God, libo-libo ang churches sa buong Pilipinas. Kahit sa ibang bansa ay mayroong Assemblies of God churches. Nare-recommend ako ang Assemblies of God Church, Assemblies of God Congregation, kasi doon ako lumago sa isang iglesia ng Assemblies of God. At yun din ang inare-recommend ako sa iyo. Tanggapin mo ang Panginoon sa panalangin at pagkatapos noon maghanap ka ng iglesia mula sa Assemblies of God. Thank you for watching. Kung gusto mong suportahan ang aking account o ang aking channel, pumunta ka lang sa description at doon makikita mo kung paano mo ako masusuportahan. Pwede mo akong padalhan through GCash or PayPal. Makikita mo ang link sa aking description. Thank you for watching. Laging tatandaan, ikaw ay isang winner. And please don't forget to like and subscribe my videos. God bless you all.